Dito nga yung may namatay, no? Inaksidente. Kamanda. Galing doon sa taas. Pumatak dito. Yung lasing, no? Nakamoto. Madaling araw. Ano sabi? May nagmumulto daw dito? May nagmumulto daw. Sabi nila may tumatawag daw ng tulong dito pag gabi. Kaya masaya to. Hinahingi ng tulong. Hinahingi ng tulong. What's up mga kagidi? For today's video, tayo ay magkakamping sa isang multi-million secret campsite. Oo, tamang naririnig nyo. Sa ilalim ng isang multi-million na tulay, tayo mag-stay for the night. Para maiba naman. Ano kaya ang pakiramdam tumira sa ilalim ng tulay? Magiging safe ba kami sa nasabing lugar? Anong klaseng adventure ang aming dadanasin? Kaya I suggest, just sit back and enjoy. Masama ang panahon nung sinimulan namin ang pagcamping. Malakas ang naging buhos ng ulan kaya nag-aalangan kami kung itutuloy ba namin o hindi. Kinakatakot namin is baka lumaki ang ilog habang kasarapan ng aming pagtulog. Sa totoo, may 3 kaming pinaplanong lugar na pagkampingan but itong tulay ang pinakamalapit sa amin kaya bahala na. Saan na kayo? Silipin ko lang pundaan. Sige. Alright guys, dito na tayo sa plan A na campsite. Bali, tinitingnan lang ni Jerry ngayon kung pwede bumaba doon. Sa ilalim kasi tayo ng tulay mag-stay. Tanong nga kung kaya ni Maxima. Let's go. Angit din ng weather lately. Maulap. Kanina nga biglang ulan eh. Naligo. Sana mapag-swimming din mamaya-maya. Tara, silipin nga natin kung meron. Para malakas ang agos ang ilog. Arrive sa spot. Oo, hintay sa ilalim ng tulay. At silipin lang natin kung anong meron dito. Nga lang hindi ako masyadong makalakad dahil maputik. At silipin natin kung gaano kalakas yung current ng ilog. Kanina dami naliligo dito eh. Yan, malakas ang agos. Ito lang malungkot. Kung marunong magtapon ng kanyang basura. Eh, ganda sana magtali doon ng hammock. Kaso sa itsura ng weather eh, dyan lang tayo sa ilalim ng multi-million campsite. Yes, you heard me right. Kasi multi-million yun. So dyan tayo magkakamping. Yes. Okay. Kailangan ako makakaligo tayo sa ganyang kulay ng tubig.
Bakit? May tent naman. Mga update sa paligid, medyo malakas pa rin ang agos ng tubig at ang daming palaka. Yan rin, dami palaka sa kabila oh. Kumikinang yung mga mata. Ayan, nakikita mo yung parang dot na ano, pag inilawan niya, palaka yan eh. Mababa yun. Meron din sa puno. Sa paligid kaya natin meron. Meron dun. Malakas pa rin yung agos ng ilog eh. Ayan oh. Malakas pa rin yung current. Ito yung pinag-i-stayan mo yun. Ito yun. Nasa ilalim tayo ng tulay. Yes! Okay, time check. 8 o'clock. So, tingnan natin kung saan ang kondisyon ng ilog. Sabi ni Jerry kanina, luminaw pa daw eh. Medyo nakikita na natin yung hindi katulad kanina kulay brown eh. Ngayon nakikita mo na yung mga bato sa ilalim. So, tumining na yung tubig. Kaso umuulan. Gusto ko pa naman sana maligo. So itong setup namin ngayon, ginawa ko itong ilaw na ito, pinatalbog ko na lang sa kisan para kalatang liwanag. Tapos ito, lakas may pinahanga nitong ilaw na ito eh. Ang tagal lang ano, ang liwanag, parang Mr. Bean eh. Kasi ang tagal ng ano, battery life. Nakabudol ako ni Eric dyan eh. So ang ganda, kaya dalawa in order ko eh. Hindi ko lang gusto dito sa location namin is ano, hindi masyadong mahangin, tapos yung init nung semento dahil sa kanina medyo parang nagra-radiate dito, kaya nagpapawisan ako. Yung si Jerry ang kasama ko. As usual, pa rin ang tulugan ko. Palit lang tayo ng ice chest ngayon, mas maliit, but mostly same pa rin ang setup. Si Jerry tutulog doon sa taas, doon daw siya matutulog. So, matapos lang namin kumain, usually ginagawa lang namin sa sound trip. As, chill lang. Bali, itong location na to, si Jerry ang nagturo sa akin. Kasi sabi niya marami doon naliligo dito sa ilalim ng tulay. Which is true naman, pagdating namin dito, may isang tricycle na pamilya. Yun nga, pagdating namin, medyo brown yung tubig. Hopefully tomorrow morning makaligo ako. Itong camping namin ni Jerry. Ayan, may rules ako dito. Hindi ko lang masyado na layout sa inyo before. So, ang rule number 1 ko, within Batangas City muna ang aming mga pagkakampingan na lugar. Pala dito sa spot na ito is ano, ewan kung maririnig nyo, yung tunog ng daloy ng ilog. Nakakakalma yung pakiramdam. Parang gusto mong matulog. Yun nga lang, ang downside lang dito, walang matalian ng hamok. Walang puno. Yung puno medyo malayo-layo pa. First 2 na rule, hindi kami gagastos. Kumbaga, yung mga pinagkakampingan namin, sa totoo lang, is mga gilid-gilid lang to. Mga ilalim ng tulay, or basta may makita kami bakanting lote na alam naming medyo safe, edi doon kami magkakamping. So, X kami sa mga campsite. Mas masarap pa rin yung raw camping, mga Jerry. Yung tulay na to, wala pa masyadong dumadaan na masasakyan. Kung meron man, yung mga liliit lang. Ba't yung mga truck, wala pa. Nga lang, medyo mabanas at ano, marami kaming companion dito mga palaka. Kaya, nakabantay kami. Buti nang hindi masyadong ma-insekto. Kaya may tutulog na din kami. I hope na maging safe tayo. Then, tomorrow, hopefully makaligo. Kaya, good night. Yung ano, May nakita lang ko ng malaki eh. Doon sa malaking kagos hindi na malaki. Kaya pala minsan dito pag kami nadaan ng gato, hindi nangingilaw.
So, may alimango pang ano. Parang okay dito maligo eh. Medyo malalim-lalim dyan. Good morning guys. So, time check is 4:21. Ang kapaligiran natin. Lumamig naman ng konti. Tapos, as usual, sarap pa rin ng tulog ni Jerry doon. Medyo nawala na din ng mga ulap. Naglabasan yung mga bituin. Tumutulog na naman yung si Jerry. Naglalaro na naman yung kanyang pustiso. Kala natin? Paulino Ramirez. Ang bahay na rin. Ramirez. Dr. Tumula. Good morning po. Taga saan kayo? Kaya ako dumayas. Ako mahumpay din. At Pilipira. Ako may baking narin. Taga Pere po ako. Taga Pere. Sino po may-ari ng... Yung pangaray. Velasquez. Ilagi na rin. Sinong Velasquez yung taga Lourdes? Hindi, taga rito. Mga amat na. Si Tatay Ramirez yan, mangungumpay. Pakain sa kanyang alagang baka. Na-curious lang siya sa pinagagawa namin dito. Kaya sumilip lang siya. So far masayahin naman si Tatay. Pinaya ako magkape. Nagkape na daw siya ng alauna ng madaling araw. Okay. May fog pad ng banda doon. Brown pa rin ang tubig. Pagpunta dito clear na yun. Na-filter na dito kasi yung pinaka main brown pa. So far ayos naman ang tulog. Nga lang hindi ganong kalamig dito. Siguro mga madaling araw lang konti. Nakatulog naman tayo ng ayos kahit paano. Buti wala lang masyadong nagdadadaan kagabi na may ingay sa sasakyan na mga truck. Nakakalungkot lang dito may mga kalat ng mga basura. Mga naliligo dito iniiwan lang yung mga pinagkainan nila. Kalat ng mga bote ng gin dito. Yun lang downside dito. So ngayon magpapalipad tayo ng drone. Ang tanong, kung may masasagap na GPS sa ilalim ng tulay. So tingnan natin. Sana makapagpalipad tayo at huwag sana magloko dahil may ilog Alam mo naman notorious si Neo na nagtotopak pag may tubig. Naglabas na sila ng Neo 2. Ibig sabihin itong Neo 1 pag sa presyo na. Dami nagbebenta ngayon. Sa akin masaya na ako dito. Siguro na ito. Hindi na ako naghahangad ng upgrade dito. Sa ilalim ng araw tayo'y maglalakbay. Hawak kamay, tuklasin ng bayan natin makulay. Mga tala ang gabay, habang kay magsin tayo'y sakay. Sa bawat isla, bundok at dagat kami sasabay. Kaibigan, kwento saya ang dala. Tara na, mag-adventure tayo masama. Pilipino
tamad ako. Ayaw ko na magiling ng kape. So, ano ba ginagawa namin sa aming basura? Yan, nilagay namin sa eco bag. So, wala kami iniiwan na basura dito sa lugar na ito. So, kaya malinis. Baka well, tuk-tuk yan. Hey! Shout out, Sir Arthur. Kumusta na dyan sa Canada? Ayos naman ang naging tulog namin sa lugar na. Butit na, no? Wala nagparamdam. Walang paranormal activity. Gaya ng kwento-kwento dito. Sabi nila may paparamdam daw dito. So, buti wala. Abangan nyo na lang ulit ang aming susunod na adventure. And this is Going Giddy. Till next time. Ciao! Kaibigan